Give chance sa mga reporter. O staff. Please, thank you. Guys, yuko lang tayo para give chance sa mga nasa likod. Okay, yuko na tayo lahat. Yuko lang po. Who will see this? Wait lang. Sige, Mark. Ito si Nico. Let's organize tayo, boys. Okay na tayo? Okay na. Wait lang. Pakilagay niya ito. Thank you po. First question po. Sir, ready po? Sir. Ready na? Okay, roll. Rolling, sir? Ready po. Okay, first question niyo pa. May Statement muna. Statement po. magandang umaga po sa inyong lahat. Naparito po kami sa Senado. Kasama po ang 18 na dating mga sundalo ng Republika ng Pilipinas sa dalawang kadahilanan. Una po ay gusto kong maklarify ang mga imbitasyon na natanggap namin. Pagkatapos po kasi ng Blue Ribbon Senate Blue Ribbon Committee hearing noong June 4, bandang alas 2:30 po ng hapon, nakatanggap po ako bandang alas 8 ng gabi ng isang imbitasyon na pinapatawag ulit kami sa Senado sa araw na ito, Lunes. Nagka-problema po ako dahil pagkatapos ng June 4 hearing ay nagsiuwian sa kanilang mga probinsya yung ibang mga sundalo at sinamahan din nila yung si Walter Manalansan para sa lamay ng kanyang kapatid na namatay noong umaga ng June 4 din, 2026. Kaya minarapat ko po na sumulat kay Senator Cayetano noong araw din na yon, noong gabing yon, no? So makikita din niyo dito ang in-email ko na sulat, June 4 din ang petsa, humihingi ng guidance kay Senate President Alan Cayetano. At bakit ko po in-address kay Senate President Alan Cayetano ang aking sulat? Despite the fact that some senators are claiming he is no longer the Senate President, I have here a video just 2 days ago na sinasabi ni Senator Erwin Tulfo na ang Senate President pa rin ay si Alan Cayetano. At pwede ko pong ipakita sa inyo yung kanyang video na sinasabi nga na si Senator Alan Cayetano pa rin ang presidente. Kaya ko po in-address sa kanya ang akin. Senator Cayetano is still the Senate President. Ay, sorry po ha. Senator Cayetano is still the Senate President. Because we don't have 13. It's against the law naman, di ba? For all the committees. Simula pa sa pro tempore, we cannot touch the Senate presidency because we don't have 13. This is what the law says. You have to have 13. Dahil po sa pahayag din ni Senator Erwin Tulfo na yan, na si Senate President Alan Cayetano pa rin ang Senate President, so I address my letter to Senator Alan Cayetano. At sumagot naman po si Senator Cayetano noong Sabado, no? At ang sabi niya rito, if I may read for your convenience the pertinent portion of the letter. Ang sabi po niya sa second paragraph, we must clarify, however, that the hearing purportedly set for 08 June 2026 was not authorized by this office, by Senator Pia Cayetano as committee person, chairperson, or by Senator Rodante Marcoleta. No? So, bakit ko po minarapat na magpunta rito para sana tanungin kay Senator Cayetano itong sulat niya. No? Dahil makikita po din nyo, hiniram po itong rules ni Senator Robin. Ipapakita ko po sa inyo yung Section 17 ng Senate Resolution number 5 which was approved on August 9, 2010. No? At ang sinasabi dito, any invitation for a witness or any subpoena should be signed by the chairman of the committee and approved by the President of the Senate. Maliwanag po dito sa Section 17. Kaya po tinignan ko itong impitasyon, makikita ninyo rito, wala pong pirma yung nagsasabi na siya yung chairman ng Blue Ribbon Committee, wala ring pirma yung Senate President, walang approval. Kaya dyan po kami naguguluhan. No? At bakit ko po nire-raise ito? Dahil naman po sa
for our safety and security, no? And we are expecting the good senators to follow their own rules. Itong sinasite ko po na Senate Resolution number 5 provides for the rules governing inquiries in aid of legislation, no? Ito po yung resolution number 5. Okay? So, sana naman po ay sinunod ng sumulat sa amin yung sinasaad ng rules ng Senate. Kaya po kami nagpunta rito kay Senator Robin para mapaliwanagan din kami. Pangalawa po, sa totoo lamang ay we are worried but we are not scared that Mr. Erwin Tulfo, who claims to be the new chairman of the Senate Blue Ribbon Committee, is presiding over this investigation. Kasi po, inaakusahan siya, pero siya rin ang mag-iimbestiga at eventually siya rin ang magdedesisyon. He is the accused or respondent, so to speak, but he is the investigator and the judge rolled into one. Sa isang demokrasya po ay na merong functioning judicial system ay hindi nyo po makikita yung kanyang pangyayari. Na kung sino pa yung akusado, siya pa ang mag-iimbestiga at siya pa ang magdedesisyon kung sino ang nagsisinungaling at kung sino ang nagsasabi ng totoo. And of course, by human nature, we don't expect Mr. Erwin Tulfo to admit his guilt. And therefore, by human nature also, it is predictable that he will cite all of us as liars. And pursuant to his power as chairman of the committee, and that is debatable, he can cite us in contempt, he can punish us, and he can send us to jail. And for these purposes po, I will cite to you Section 18 po of the same Senate Resolution number 5. Nakalagay po dito, 18, no? Contempt. Contempt. Makikita nyo dito, ang sinasabi, ito, babasahin ko po. The chairman, with the concurrence of at least one member, may punish or cite in contempt any witness before the committee who disobeys any order of the committee or refuses to be sworn or to testify or to answer a proper question by the committee or any of its members, or testifies falsely or evasively. Sa tingin nyo ba, sasabihin ni Mr. Erwin Tulfo that we are testifying truthfully? Sasabihin niya yan, you are testifying falsely. And what is the consequence of that? Contempt. And once you are contempt, I cited in contempt, itong rule po na ito ay inamend ng Senate. We have resolution number 145. Senate resolution number 145. Ang matindi po ikukulong kami. No? Ito, ito. A contempt of the committee shall be deemed a contempt of the Senate. Such witness may be ordered by the committee to be detained in such place as it may designate. No? Pwede nila kaming ipadala sa Pasay CPJ. No? That is the danger. No? Give me few minutes na lang. So yun po ang, having said all of those, this is our humble request to the members and leadership of the Senate of the Republic of the Philippines. First message, we should observe rule of law. We should observe your own Senate rules. If you do not follow your own rules, how can you expect us, non-senators, to obey your rules? Second, we humbly ask, we respectfully ask the members and the leadership of the Senate of the Republic of the Philippines to
observe statesmanship, not brinkmanship. No? We observe delicadeza. Delicadeza is addressed to the senses of the senators who were named in the affidavit of the 18 former soldiers. Hindi po pwede sa isang demokrasya na kung sino pa yung inaakusahan ay siya pa ang mag-iimbestiga at siya ang magdedesisyon kung sino ang nagsasabi ng totoo o hindi. Ito na lamang po ang panghuli na mensahe ko sa ngayon naman ay kay Senator Robin Padilla na isang membro ng Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Senator Pia Cayetano at ang subcommittee chairman na si Senator Rodante Marcoleta. Na hinanap po namin sila ay wala sila ngayon, kaya bilang membro ng Blue Ribbon, sa kanya ko ihahatid ang aking mensahe. Magsusumite po kami kay Senator Robin Padilla ng pangalan ng 14 na mga dating Marines at dating empleyado rin ni Ginoong Zaldico na nagtrabaho at natawag ding basurero na nagde-deliver din ng pera sa iba't ibang mga personalidad. At ang pangalan ng 14 na ito ay isusumite ko kay Senator Robin Padilla at siya na po ang bahalang mag-submit sa kanyang committee. No? At itong 14 po na ito ay handa silang tumalima sa anumang sabpina o imbitasyon po na manggagaling sa Senado para magbigay din ng kanilang nalalaman tungkol sa pagde-deliver ng mga maleta na ito. So, nailabas na po namin ang 18, ipapaimbita namin ang 14 pa, at kung hindi pa ho kayo kontento, ay meron pa pong 7 na handang magtestigo rin. Ihuhuli ko lamang po yung 7 dahil nasa isang maselan silang kalagayan na kung sa tingin ko makumbinsi naman ang ating mga mamamayan ay sapat na po yun. So yan lamang po at maraming salamat sa inyong lahat. Sir, to clarify, after po this press, pupunta po ba kayo sa inyo? Yes. Sir, do you want Senator Erwin to inhibit? By rules of decency, he should. What would you request, sir, sa hearing mamaya na mag-inhibit siya? Well, we will manifest what I said to you earlier, that we should observe statesmanship. No? Pangit naman yung ikaw na yung nireklamo, ikaw pa mag-imbestiga, ikaw pa ang maging huwes. You mentioned earlier you expect them to cite the witnesses in contempt, sir? Well, if you look at the rules, no, it says there that if you falsely testify, you can be cited in contempt. Now, if the former soldiers will affirm and confirm what they stated in their affidavit, what would be the response of Mr. Erwin Tulfo and other legislators similarly situated? Sasabihin ba niya, nagsasabi kayo ng totoo? Hindi po, ang sasabihin niya, nagsisinungaling kayo. Ngayon pa nga lang, hindi pa kami nagpakita, sinabi na niya na nagsisinungaling kayo. At kung sinabi niyang nagsisinungaling kami, ano po ang consequence niyon? Binasa ko po sa inyo ang Section 18 ng Senate Resolution number 5 as amended by Senate Resolution number 145, dated February 13, 2013. So wala kaming ibang patutunguhan kundi kulong po eh. And that is why the logic of our request, the reason, the basis for our request is for him to recuse himself, to inhibit and let those who were not named in the affidavit to preside over the investigation. Pero he can participate, sir, since Senator Erwin. Yes, we Basta wag welcome. lang chair. Yes, yes. Si And, Senator, sorry sir, Senator Robby, may sinabi mo kasi si Senator Erwin sa baba. Pinatatanong po sa inyo kung sasamahan niyo po ang naging Kung ano ang nais ng aking mga bisita, yun ang mangyayari. Pero hindi ako uupo dun sa consultative meeting. And Doon sir, lang ako kayo sa po, tabi ninyo. dahil po, we will not oblige
we will not oblige Senator Padilla to accompany us. We can go there on our own. I want to impress upon you, dear media members, that we are acting on our own. We are not upon the dictates of anyone. And let me respond to 3 serious allegations coming from so-called high government officials. Number 1, sinabi ni NBI Director Matibag doon na peke daw ang mga ito. Hindi raw sila dating mga sundalo. Okay? Yun ang allegation niya ngayon. Pero hindi ba stop ang grupo niya? Ito, basahin ko yung natanggap kong investigasyon. Nakalagay dito. We invite Attorney Baligot and the former enlisted personnel of the Philippine military. Ito, yung grupo mismo ni Mr. Erwin Tulfo nagsasabi na that they are former enlisted personnel of the Armed Forces of the Philippines. At klaro pa dito, from number 1 to number 18, nakalagay dyan former Marines, pero yung number 6 sinabi, Rene Boy Julian, Reservist Philippine Army. Yan po ang sinabi namin sa affidavit nila. Sa number 13, nakalagay dito, Romel C. Galapon, Philippine Army. Yan din po ang sinabi namin sa affidavit nila. No? Number 2, kung peke kami, ano ang resulta ng 2 pagkakataon na tinawag kami ng NBI sa National Bureau of Investigation na ang purpose nila was to conduct an identity verification of the 18 former soldiers. At 2 beses nilang na-prove na totoo yung sinasabi na 16 ang dating Marines, 2 naman ang dating Army. Pangatlo, bakit niya namang sasabihin na nagsisinungaling ang mga ito? Siya mismo, nagsumite siya ng affidavit ng mga sundalo sa ombudsman. At yung panel of investigators ng ombudsman na pinapangunahan ni retired General and Attorney Eliseo Cruz ng ombudsman, no? Binanggit nila yung affidavit ng 2 dating sundalo doon sa fact-finding nila against former Speaker Martin Romualdez, former Congressman Saldico, at a certain Attorney Raulito Paras. Nandun po sa report ng panel of investigators ng ombudsman. 6 po yun na mga abogado ng ombudsman. So sino po ang nagsisinungaling? Noon pa ay sinasabi ko, si Matibag ay isang political operator. Hindi po yan investigador. No? At ang ginagawa niya ngayon ay pinupolitika niya, hinahatak niya ang National Bureau of Investigation sa isang political exercise. Sana hindi masira ang NBI as an institution. Pangalawa, narinig namin kanina, nagmo-monitor ako na ang sabi ni Senator Erwin Tulfo ay bogus daw ang mga ito. Kung bogus ang mga ito, bakit po siya nagpadala at sinabi na former enlisted personnel ng Armed Forces of the Philippines ang mga ito? No? I think there is duplicity in the words of, coming from the mouth of Mr. Erwin Tulfo. Attorney, ano masasabi niyo doon sa binabanggit ng NBI na may inconsistencies doon sa naisubmit sa ombudsman doon sa naging testimonya na nasa Senado noong Huwebes? Ako po, sabi ko nga, sabihin niya yung inconsistencies, no? And by the way, halimbawa, sir, yung binabanggit nila, nakalagay doon sa original na affidavit ng 18 na may mga pulis na namburiki doon sa maleta. Pero doon sa ombudsman, nakalagay na lang doon na may mga pulis na tumulong para mag-deliver ng mga maleta, na wala na yung pag-buriki. Alam nyo, ganito, ang pagbasehan po ninyo sana ay yung pirmado at notaryado na affidavit ng mga ito. Kasi may mga kumalat na may mga nagdagdag o may nagbago at ibinibintang nila sa amin yun. Dapat nga makasuhan yan si Matibag kung saan niya kinuha yung peke na affidavit na yan . He relies on a fake document and puts the blame on us.
Anong klaseng investigador yan? Nevertheless, as I said earlier, no less than the panel of investigators of the Office of the Ombudsman lend credence to the allegations of the 18 Marines. So how about the claims na kasama daw po si Senator Loren Legarda doon sa affidavit? Hindi in-expound nung last week. Dapat sada kasi nag-attend sila ng Senate Blue Ribbon Committee hearing para sila ang nagtanong. Ba't nila kami pagbibintangan kung wala namang nagtanong? Diba? Pero nandun din sa affidavit, sir. Nandun po sa affidavit Nag-deliver din po kay Sen. Loren at kay Sen. Mark. Sa, Hindi po nila binabawi yung sinabi nila na nag-deliver sila kina Sen. Loren na kami po ay kwan, no? Let me clear this out with you now. Noong in-interview ako sa, I think it's the group of Ed Lingaw, no? Merong babae doon na kwan eh. She was not interviewing but rather, anyway, ang sabi sa akin, Attorney, bakit nasama si Laila de Lima sa listahan ng mga Congress members na hindi naman siya miyembro ng Kongreso noon? No? At pinapalabas nila ngayon, nasa kulungan pa raw si Laila de Lima noon, paano siya makatanggap? No? At dahil po doon sa pagtatanong, ang sabi ko ay, ang nabanggit kasi ng mga dating sundalo ay Congresswoman Laila de Lima. At ang explanation nila sa akin ay, Sir, nung ginagawa kasi natin itong affidavit, bandang February, ay Congresswoman na si Laila de Lima. And out of respect, we addressed her as Congresswoman Laila de Lima. At ako naman, ay isinama ko nga siya, no? Doon sa listahan ng mga Congress members. But that is a peripheral issue. The central issue is, did she receive or not? And minemaintain nila na nakatanggap sila. How about sila Senator Loren and Senator Mark Villar? ano po yung Ano? nakalagay po sa affidavit? Okay, ganun po, no? Noong in-interview ako nila Ed Lingaw, sometime first week of March yan. So pinatawag ko sila lahat, no? Sabi ko, klaruhin nga natin ito. Bakit nyo nasabing Congresswoman Laila de Lima? So in-explain nila. At dahil hindi ako nakontento, pwede bang isa-isahin natin ang bawat pangalan na binanggit ninyo? So ilang araw po kaming nag-review, no? O, sabi nyo, ikaw, Tube, sabi nyo ganito. I-confirm nyo sa akin. So mahabang proseso, no? Meron pong, at ito, with all sincerity, we are man enough to admit a mistake and brave enough to correct it. Okay? Doon po kay Senator Villar, sabi nyo, no? Wala pong pinabago doon. As is po yan. No? Kay Senator Chis Escudero, kasi siya yung minority yata noon, no? Si Mark, si Senator Loren ang magkakasama sa majority. Magkakasama sila Tulfo noon, no? Tinanong po kay Chis Escudero. So, ang nangyari po ay, Sir, meron pa kaming hindi na ibigay sa iyo na picture eh. So, nagbigay sila ng mga pictures, no? Na doon mismo sa bahay ni Senator Chis, no? So, remember, this happened in March, yung pag-review namin. March, ano pong year? 2026, March. No? Majority pa yata si Senator Loren noon. Ano po, no? Pati si Mark Villar, etc. Ngayon, pagdating kay Senator, yun nga, Mark Villar, sabi ko, iklaro nyo yan. So, nag-recollect yung mga nagsasabi. At Sir, ganito. So, confirm po, no? At pagdating naman kay, maraming proseso yan, pagdating kay Senator Loren, nag-usap sila, same process. So, merong si Orbilio at saka si Galapon, no? Sabi nila, Sir, ito po yung recollection namin sa nangyari kay Senator Loren. Pagdating ng convoy namin doon, and this I distinctly remember, and as I said,
I already rectified it. No? Pagdating namin doon, unang sasakyan, yung sasakyan ni Saldico, sabi nila, back up kami. Paghinto namin sa gate nung number 40 Cambridge Street, maalala pa namin yung gate ay gawa ng kahoy, sabi nila eh. Gawa ng kahoy. Pag hinto ng sasakyan ni Saldico sa tapat ng gate, pagbaba niya sa sasakyan ay nagbukas yung gate. Pumasok kaagad si Saldico doon. Tapos nagsara din. So sabi, sir, maalala namin, walang ibang nakapasok sa amin. Maski si Mark Tiksay, hindi siya nakapasok kasi naisara ulit ang gate. Pero maalala namin, sir, na si Mark Tiksay, inutusan kami na magbaba ng 2 maleta. No? Pagbaba ng 2 maleta galing sa backup ay ibinigay nila kay Mark Tiksay. And then maya-maya lamang, sir, ay napansin namin lumabas na si Boss Saldi, sumakay na sa sasakyan at umalis na kami. So ang maalala namin, sir, with due respect, pasensya na, sabi, wala kaming nakitang maleta na nakapasok doon sa gate. Kasi nung ibinaba namin ay biglang lumabas din si Saldico. So sabi ko, sigurado kayo? Yes. Gumawa kayo ng statement na ganyan. No? So ang ginawa ko po noong March ay pinapirma ko po sila. At dahil hindi ko naman kilala o wala naman akong access kay Senator Loren, pinakiusapan ko si Mike Defensor. No? Sec Mike, ako, may access ka ba kay Senator Loren? Bakit? Sabi niya, ganito yung sinasabi ng 2 sundalo. Ibinigay ko po sa kanya yung sinabi ng 2 sundalo. Sabi ko, inaamin nila pagkakamali nila. Kung gusto ni Senator Loren na kasuhan yung 2, ibinibigay ko ang ebidensya. Pwede niyang kasuhan ng perjury yung 2 kung gusto niya. Pero as I said, we are man enough to admit a mistake and brave enough to rectify it. Okay? Second po, na gusto kong i-emphasize sa inyo, yung napangalanan sa affidavit na yan, gaya ng sabi namin sa affidavit, yon lamang ang naaalala nila noong ginawa yung affidavit na yan. In fact, marami pa pong iba eh. Ang sabi nga sa akin, sir, pwede mo ba kaming isama sa Senado at saka sa House of Representatives para kung mag-session sila, ay mamukhaan namin kung sino yung mga nakita namin na hindi namin maalala yung mukha o ang pangalan. Bakit? Sir, kasi yung napangalanan namin dyan ay yun lamang yung mga sikat, nakikita namin sa TV, sa news, sila yung popular, sila yung palagi namin nakikita, kaya yan ang maalala namin. At yan po nandun sa affidavit nila. Sinabi po nila yan. Sir, clarification. So, nagpunta po sila sa bahay ni Senator Loren, pumasok si Zaldi, pero walang maleta ang ipinasok. Yun nga po ang recollection nila after, no, noong Kaya, may March. Oo, na, sir, naalala namin, paghinto ng sasakyan, bumaba si Boss Saldi, bumukas na rin yung gate. Sa supposedly bahay po ni Senator Loren. Oo, yun ang, Hindi po nila nakita si Senator Loren. hindi po. Kasi po ang style nila yan, may everyday po may detail yan eh. Kung ano yung assignment nila, kung ano yung lakad, no? So, pwede ko ngang ipakita sa inyo na sa oras na ito, pupunta si Saldico dito. So, may schedule sila. Bakit po ngayon lang nagkakaroon ng correction? Bakit ngayon lang po? Hindi, March po yun. March pa? After nung interview, Pinakorek. after nung interview kay Ed Lingaw. Pero hindi pa nababago, Hindi mo sir, yung affidavit ninyo sa ombudsman kasi nandun pa rin yung hindi pangalan ni pa namin, Senator Loren Legarreta sa yes, ombudsman. totoo po yan. Hindi namin. Kaya ang sabi ko nga, pakibigay ito kay Senator Loren, kapo kay Mike Defensor, para kung sa tingin niya, agrabyado siya, ito yung pag-amin ng 2, kapo. At pwede niyang gamitin ito Would you to, submit sa ombudsman, sir, ng pag-rectify dun sa pangalan niya? hindi ko pa po sinasubmit. Pinabayaan ko lang muna. And I will let Senator Loren take whatever legal action she deems proper to vindicate herself also. Nakausap niyo na po si Atty.
IC Senator Loren about this? Hindi. Bago pa po yung nangyaring Thursday na pagharap po nila sa plenary? Ay, hindi po. Never, wala akong access, wala akong contact. Ang maalala ko lang, ay after the Senate Blue Ribbon Committee last June 4, ay lumapit po siya sa mga sundalo at nakipagkamayata siya. Sir, yung kay Mark Villar, siya mismo nakatanggap ng maleta. Ah, Doon walang correction. wala po eh. Kung ano yung nandun, kasi pinareview ko bawat isa po doon, bawat paragraph, bawat pangalan na binanggit, pinaulit ko po sa kanila. Ulitin nyo yan, sabi ko. So far, ang correction nila, number 1, kay Laila De Lima, sir, sabi niya, nasabi namin congresswoman kasi out of respect. Pero nakatanggap. Pero nakatanggap siya. At Kailan yun? syempre, nung nakalabas na siya sa kulungan, no? Kasi pag may meeting sa Unit 8 Townhouse sa Forest Park, at ang pinag-uusapan ay tungkol sa ICC, dumarating po si Congresswoman Laila De Lima. At hindi lang naman po isang beses yan eh. And as I said, pag lumabas po, pag inimbitahan ng Blue Ribbon yung 14 na bagong mga testigo, kung mamarapatin ng Senado na imbitahan sila, ay magkukwento pa po sila kung ano yung nalalaman nila. Kasi marami pong marami pong detalye na hindi ko sinama sa affidavit nila. Bakit? Kasi ang sa akin noon, I just wanted to reveal enough information to warrant an investigation. No? At pag nagkaroon ng investigation, sabi ko, doon nyo ilalabas lahat ng gusto nyong sabihin. At true enough, nakatanggap ako ng invitasyon sa Office of the Ombudsman. No? Mag-uumpisa kami sa June 11. Iisa-isahin po nila ang 18. I-interviewin sila ng mga abogado ng Ombudsman, yung panel of investigators. At doon po nila ibabahagi lahat na ng informasyon na alam nila. Nung Senate hearing nga sa yung Blue Ribbon po na nakaraan, may mga lumabas po doon na gusto sana namin, hindi mo na lumabas pero hindi nila naiwasan na maikwento, no, yung iba. Sa June 11 na po yung pag-rectify doon sa mga naunang na-submit doon. Most likely, nangyayari. Pagka tinawag po sila, kasi may schedule, no, sa June 11 in the morning si Buduan, no? Sa June 15 si Esquivel. Hindi sila sabay-sabay. Hindi po, isa-isa po yan. Okay. Okay, June 11 si Buduan. Sa June 15 si Taberto sa umaga, si Tube sa hapon. Sa June 16 si Esquivel sa umaga, si Navidad sa hapon. So, dire-diretso na po yan, no? Sir, clarification. Yung kay Sen Mark, is one conduct. Any details ba? Ay, hindi po sinabi na si Senator Mark mismo. Pero ang nakita nila, bumaba sila, nagbaba ng maleta at naipasok yata sa gate. No? Ng bahay ni Yung address na yon. Saan address? Do you have time to wait for my Ay, answer? ano lang, sige lang. Actually, nakita ba nila na tumagat na maleta si Senator Mark? Hindi, sabi nga nila, hindi nila nakita si Senator Mark pero naipasok nila yung pera sa compound, no? Sa loob. Saan address? Sa bahay niya. Ito po yung, City po. Si Senadora Loren, attorney, nakita rin ba na tumagat siya ng maleta? hindi nila nakita. Hindi nila nakita. Pero bahay. Pero walang pumasok na maleta sa bahay. Yun po ang naging clarification. No? Kasi parang sandali lang daw pumasok si Juan si Saldi. At pagpasok niya, naisara daw yung gate, so pati si Mark Tiksay naiwan sa labas. So hindi nila alam kung pag-alis nila ay naipasok naman eventually yung maleta. Hindi po kasi paglabas daw ni Juan, pagbukas ng gate, lumabas si Saldi ko, sumakay ka agad sa sasakyan. Nandun pa yung maleta. Hindi, ang sabi nila, sir, malamang malamang isinakay ni Mark Tiksay sa sasakyan ni Boss Saldi.
then pumunta na sila sa next destination. May bigay ba kay Senadora Loren? May knowledge ba sila kung may naibigay? Yun po ang salaysay nila eh. Ganito na lang, no? As I said, I actually armed Senator Loren Legarda to go after the two if she deems it proper. Sir, yung isang mark lang, sir. Sandali ha, Mark, Villar, sandali ha. Sir, kung tinitingnan niyo, tanongin natin si Senator Robin. Sir, nakarating Ito naman po. sa inyo yung... Ito na, no? Paragraph 42, letter F. Kami, Orbilio, Bobares at iba pa, kasama si John Paul Estrada at Saldico, ay nag-deliver ng 7 medium-sized maleta kay dating Senator at DPWH Secretary Mark Villar noong 2022 sa kanyang bahay sa Portofino South, Bielia Street, Daang Hari, Las Piñas. Nakita nila, sir, na tinanggap mismo ni Senator Mark. Wala po silang sinabi na ganon. Basta pinadala nila sa address na yon. At pagdating po ng masusing pagtatanong ng panel of investigators ng ombudsman, no, ay dyan po nila maging official na sabihin kung nakita nila o hindi. Pero naipasok, sir, yung maleta dun sa compound. I think so. Pero kay Senadora Loren, hindi. Wala silang nakita. Hindi nila nakita na nakapasok sa gate eh. Kasi yun yung what they clearly recalled was that pagbaba ni Saldico, nagbukas ang gate, pumasok siya, sinara din yung gate daw. So pati si Mark Tiksay na usually sumasama sa kanya, naiwan sa labas. Sa reaction po, mamaya magsasampa daw ng libel charges si Senator Edwin Tulfo sa Pasay City Court. Wala pong problema. We expect all of this. Right? Pero attorney ngayon, kung anumang Blue Ribbon Committee ang gagawa ng hearing, pupunta po lahat. Opo. For the record po. Yes. Thank you. Maraming salamat. Salamat. Namasigit mo ako. Pero pwede po. Kaya wala lang na. Ayaw niyo pumunta sa hearing. Parang condition po ba na dapat member lang ng committee sa Senator for you to participate sa hearing? O okay lang kayo, sir? Okay lang, kung mag-chair siya, discretion niya yun. No? Pero as I said, with public officers, no? He should observe decency, fairness, and he should be a statesman. That's what our country needs now, statesman. Pero pupunta po kayo, sir, today sa hanggang Dadaan ako. Unfortunately, ito, liwanagin ko, narinig ko yung sinabi ni Senator Kiko Pangilinan kanina, that proceeding now is not actually a proceeding of the Senate Blue Ribbon Committee, but a consultative meeting of the members of the Senate. No? So, pwede kaming pumunta, Pwede rin hindi. pwede rin hindi, pero hindi naman siguro masama na magkortesiya kami. Nasabihin sa kanila, nandito kami. Pero sir, kung kunwari, isa lang po lahat at magtanong, okay lang din po. We No are problem. ready to receive questions. Kahit din po sa mga susunod na Opo. Okay. Alright, thank you. Okay. Salamat po. Ha? Thank you. Kuya, Edwin! Thank you na po. Thank you po. Nandito sila sa Senate. Guys, okay na tayo. Pagdating sa session, Hindi ako upo. sir, bakit po? Hindi naman ako kasama doon sa member. Hindi naman ako member.
Wala pa kang member. Hanggang ngayon, wala pa kang member. Alright? Ano guys? Okay, tama na po. Okay na. Marami na. Lunch time na. Okay na tayo, sir. Oh, break time na, break time. Matatap na po. Thank you po, lunch time na. Alin. Maraming salamat. Ayun, sir. Ako. Okay guys, kamusta tayo? Okay, thank you po. Thank you. Asan yung bambara? Ano, sige na, please. May bambara. Okay, go. Meron na nakakuha kanina yung photographer namin. Kuya. Commander Andol, yung bambara. Sa meron, sa naharang. Nakalipa ko eh. Tapos na tayo guys. Come on. Hindi makalabas sila. Sir, mamamagilan sila. Dito tayo lahat. Tapos na. So, ayun po, napakinggan po natin ang napakalabnaw na nito pong grupo ng 18 Kargador. Baligod Gang. Napakinggan natin, napakawalang kwenta ng kanilang palusot kung bakit hindi sila pupunta doon. So ibig sabihin, 'di ba, meron silang kinikilingan kasi kapag ikaw willing kang magsabi ng katotohanan, dapat wala kang sinisino. Kahit sino 'yan, kahit ano pa 'yan, pumunta ka kasi dala-dala mo katotohanan eh. Ang dala mo ay yung gusto mong iparating na katotohanan sa taong bayan. Pero dito malinaw na sila po ay merong pinipili lamang na harapan at pinipili lamang na mga tao para sila po ay hindi po manganib sa kanilang script na ipapalabas sa tao. Akala ko kanina nung dumating po yung 18 kargador, sila po ay mga matatapang at talagang haharap po sa Senate Legit Blue Ribbon Committee ni Senator Erwin Tulfo. Yun pala, magtatago sila sa pundya ng bobong senador. Alam niyo, sa totoo lang, nakaka-insulto sa mga Pilipino itong ginawa na ito ni Robin Padilla dahil pinagamit niya ang kanyang opisina para sa propaganda nitong 18 kargador na to. Nakaka-insulto na tayong mga Pilipino pinapaikot, katuwang etong mga senador na ito. At balita ko pa, ito daw pong 18, dumating daw po sa Senado to, sakay ng mga naggagandahang SUV. Kala ko ba walang makakain yung mga yan? Sardinas la ulam. Ang lalaki ng tiyan, ang lalaki ng katawan. Sardinas la ulam. Walang makain. Yung kanila pong sinasabi na nakalimutan lang daw o hindi, nagkamali na naisama si Loren Legarda, imagine niyo po yun. Imagine niyo po kung gaano po kalaking kabobohan yun. Tanga ka ba? Hindi mo alam na si Loren Legarda yun o hindi? Di ba? Talagang niloloko na lang po tayo nitong 18 na ito. Tinatarantado tayo, katulong, katuwang, kasama, kasangkapan ang mga senador ng bayan. Nakakahiya po na meron po tayong nasasaksihan na ganitong kabobohan at katarantaduhan dito po sa Senado. Hindi po ito katanggap-tanggap. Tayo po ang nagbabayad diyan sa kanilang pinag-aano na yan, pinag-mimitingan na yan diyan sa loob ng Senado, yung kanilang pinag-presko na yan. Tayo po ang nagbabayad niyan. Makapogi, sabi iyak. Wala naman akong tatay na nakakulong sa ICC. Wala naman akong tatay digong na nakakulong sa sa dahig at nabubulok sa kulungan at di na makauwi. Hindi ako iyak dahil lang diyan. Kayong mga DDS ang iyak dahil kahit ano pang gawin ninyo, kahit maglabas pa kayo ng 18 million
na kargador. Hindi na makakauwi si Digong. Bulok sa kulungan. Iyak! Kayo ang iyak. Doon na mamamatay yun. Yung tatay niyong karton. Ako pa iiyak dyan. Nagre-reklamo ko dahil ako isang Pilipinong mautak. May utak. Hindi nyo katulad ng mga bobong DDS, mga tanga kayo. Pinapaikot na kayo nitong 18 kargador. Pinapaniwala kayo na nag-deliver kayo ng pera o nag-deliver sila ng pera sa mga senador at sa pangulo at sa mga congressman. Tapos wala kahit isang ebidensya. Bobo kasi kayo mga DDS kayo eh. Kaya ang mga 18 kargador, sinasamantala ang inyong mga kabobohan. Kasi alam nila, naniniwala kayo sa lahat ng kanilang sasabihin. Ganong kaliliit ang utak nyo. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Salamat po sa lahat ng mga nanood kanina. Ingat po kayo. Thank you po. Happy Monday. Mama Chup Chup. Love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Salamat po. Thank you. Ingat po kayong lahat. Salamat po. Boses na tapang, may isip na handa para sa Pilipino, tamang info ang dala. Sa gitna ng ingay at fake na salita, may vlog na diretso, walang daya-daya.